puno ng all the answers. Isipin natin ang mata ng buhawi. Ano ang science sa kapangyarihan ng hangin? Ma-recharge sa info tungkol sa battery. Tingnan ang sikreto ng ating mga mata. Alamin ang mga dahilan ng deja vu. Ang tornadoes o twisters ay mga funnel ng hangin na mabilis umiikot kasabay ng bagyo. Nangyayari ito sa buong mundo. Sa US pa lang ay libo-libo ang buhawi kada taon. Ang biggest tornadoes ay mula sa supercells o giant thunderstorms na may umiikot na hangin sa loob. Nabubuo sila kahit anong oras. Pero madalas ay hapon, kung kailan pinakamataas ang temperature. Nabubuo ang buhawi kapag ang warm, humid air ay tumama sa cold, dry air. Kapag tumaas ang warm air sa cold air, nagkakaroon ng updraft. Ang updraft ay mga potential na umiikot depende sa direksyon ng hangin. At ito ay humahatak pa ng madaming hangin habang bumibilis. Ang mga patak ng tubig mula sa moist air ay bumubuo ng funnel cloud na umaabot pababa mula sa bagyo. Kapag ito ay umabot sa lupa, nagiging buhawi ito. Subukan natin ang kaalaman ninyo sa buhawi. Inaabot ng gaano kabilis ang hangin ng buhawi? A. 50 mph, B. 150 mph, or C. 250 mph? Ang sagot ay C. Umaabot ng 250 miles per hour ang bilis ng hangin ng buhawi. Tumatagal mula 3 segundo hanggang 3 oras. Ito ang dahilan kung bakit labis na nakakapinsala to. Kung sakaling makaharap ng isang buhawi, sumilong sa basement o kwarto na walang bintana para sa dagdag na proteksyon, magtago sa ilalim ng matibay na bagay tulad ng mesa para makaiwas sa mga falling debris. Iba naman ang dust devils. Ito yung maliliit na funnels na humihigop ng alikabok sa lupa. Ang dust devil ay umabot ng ilang feet o hundreds of feet ang taas. Hindi man ito simbilis o mapanira tulad ng buhawi, umaabot pa rin ang speed nito ng 45 miles per hour at tumatagal ng higit sa 20 minutes. Updraft o hangin umakyat ang dahilan sa funnel shape nito. Hindi kailangan ng bagyo. Ang hot air ay umiikot pataas, sinamahan pa ng friction ng pagtama sa lupa, kaya nagkakaroon ng forward momentum, kaya gumagalaw ito. Madalas harmless to, pero pwede pang lumaki at pwedeng mapansin. Di lang sa Earth makikita ang mga dust devils, nangyayari din ito sa Mars. Noong 1997 mission, nakita itong tumawid sa Mars Pathfinder. Ang Martian dust devils ay umaabot ng 50 times ang lapad at 10 times ang taas kumpara sa dust devils dito. Kaya mas nakakasira sila. Ang pinakamalaking dust storm na tumama sa US ay ang Dust Bowl. Isang serye ng dry dust storm na tumama sa region mula Nebraska hanggang Texas noong 1930s.
Yan yung tinatawag na Great Plains. Medyo tuyo at pinaghalong landscape na may desert climate at humid climate. Mula 1800s hanggang 1900s, lumipat ang mga tao sa Great Plains sa pag-asang makapagsimula ng farm sa fertile na lupain. Pero namatay ang mga tanim dahil sa sobrang tagtuyot at pag-araro. Ang mga deep-rooted prairie grass sa Great Plains ay binunot para makapagtanim pa ng iba. Dahil walang mga tanim, madali itong tangayin ng hangin. Tinatangay ng mga bagyo ang dumi mula sa Great Plains papuntang Washington, D.C. nung may dust bowl. Halos 2,000 miles ang layo nito. Sobrang laki ng mga dust storms na ito. Halos dumilim ang langit ng ilang araw. Bumalik ang tag-ulan sa Great Plains noong 1939. Pero maraming magsasaka ang lumipat sa Wild West para maghanap ng trabaho. Halos 2.5 million people ang nag-migrate mula sa Texas, Oklahoma, New Mexico, Nebraska, and Kansas. Ang dami nila. Ngayon ay protektahan na ang Great Plains para maiwasan ang soil erosion. Para hindi na maulit ang dust bowl. Alam nyo ba kung anong tawag sa mga higanteng electric fan na dahan-dahan umiikot sa kalye? Wind turbines. Umiikot, parang ventilador. Pero baliktad ang purpose niya. Imbis na paikutin ng kuryente, umiikot ito para makagawa ng kuryente. Pinapaikot ng hangin ang mga blades ng turbine na nagbibigay ng power sa generator para magkukuryente. Karaniwang may 3 blade ang mga turbines. Mukhang maliit sa malayo, pero ang blades nito ay singhaba ng truck o sinlaki ng building. Maabot mula 66 hanggang 262 feet ang haba nito. May ilang modelo na higit pa sa 600 feet ang taas. Kilalang paraan ang wind power para makagawa ng kuryente dahil libre ang hangin at hindi nagpo-pollute. Isang renewable source of energy na environmentally friendly. Natutuhan na natin na pwedeng gamitin ang wind energy, pero paano naman makakagawa ng energy mula sa chemical reaction tulad ng sa battery? Nagtatago at nagko-convert ito ng chemical energy to electrical energy. Para mas maintindihan natin, alamin muna natin ang parts ng battery. May 3 main pieces ito, ang anode, cathode, and the electrolyte. Isang chemical reaction ang dahilan kung bakit may excess electrons ang anode. Ang electrical difference sa pagitan ng anode at cathode ay nakikita sa plus at minus sign sa battery. Pinipigilan ng electrolyte ang maabot sa cathode ng battery. Kapag ang battery ay kinabit sa metal conductor, ang electrons ay dumadaloy sa conductor papunta sa anode. Yung current ang nagbibigay ng power sa machine. Pero eventually, hihinto sa paggawa ng electrons at energy ang battery. May mga battery naman na rechargeable. Ibig sabihin, mas matagal ang lifespan nila kumpara sa disposable batteries, tulad ng sa phone o laptop. Hassle pa naman kung malobat ka o maubos ang power ng battery. Kaya dapat laging mag-recharge. Mula sa nakikita, punta naman tayo sa paniniwala. Alam niyo ba yung nakakakilabot na pakiramdam kapag may nakita o naranasan kayo na parang nangyari na? Ito ang déjà vu, isang term na nilikha ng French philosopher na si Émile Dvorak noong 1876. Ibig sabihin ay already seen sa French. Maiksi lang ang experience na to, kaya may hirap pag-aralan ng mga scientists. Pero may mga teorya na sumubok maliwanag dito. Sa dual processing theory, pag nakakita ka ng maraming bagay na nangyayari ng sabay-sabay, hindi ito maproseso, kaya pinaghiwa-hiwalay ng utak mo ang mga pangyayari. Bumabagal ka tuloy, mag-isip. Yung delay information sa brain ay nababasa ng brain bilang hiwalay na pangyayari kahit na hindi. Kaya parang may naulit na pakiramdam. Sa divided attention theory, pinaniniwalaan na naiintindihan ng utak ang nangyayari sa paligid natin, habang tayo naman ay abala sa ibang bagay. Pag bumalik na ang ating atensyon sa ating paligid, pakiramdam natin ay nanggaling na tayo dito. Sa hologram theory, sinasabing napaghahalo natin ang elemento sa nakaraan at kasalukuyan.
Ayon sa teoryang ito, kapag nakita natin ang isang image mula sa past memory, iniuugnay natin yon sa kasalukuyan at iniisip natin na nagawa natin to. Siyempre, wala talaga nakakaalam kung ano ang deja vu. Kaya sa susunod na ma-experience nyo to, bigyan pansin nyo ang inyong paligid at subconscious. Baka makaisip ka ng sarili mong teorya. I believe! It's trivia time, ah! Ano ang tawag sa makulay na parte ng mata? A. Cornea, B. Iris, or C. Retina? B. Iris. May 6 main colors ito. Brown, amber, hazel, green, blue, at gray. Pero karamihan ay may ibang shades under ng mga kulay na to. Ang cornea, ang clear dome na nakatakip sa iris. At sa ilalim ng iris ay ang lens. Nasa likod ng mata, ang retina. At ito ang dahilan bakit di lumuluwa ang ating mata. Pag pinagsama ang mata ay parang hollow sphere na nagtatranslate ng light into images base sa utak natin. Pag may tinitingnan tayo, nakukuha ng cornea ang light at nag-refract ito sa lens. Para dumaan ang liwanag sa lens, nire-refract ulit ito bago umabot sa retina kung saan nabubuo ang image. Actually, upside down ang imahe kapag nire-refract. Ang imahe napupunta sa optic nerve hanggang makarating sa occipital lobe sa likod ng utak. Sa utak, tintama ang imaheng nakikita natin sa tamang posisyon. In fairness, ang galing ng brain natin. Ang daming kayang gawin. Eh, bakit naman may mga taong kailangan ng salamin? May kinalaman ito sa hugis ng mata. Kung ang mata mo ay mahaba kaysa sa karaniwan, malayo ang pagitan ng lens at retina. Kaya mahirap makakita sa malayo. Ang tawag dito ay nearsightedness. Ang mga nearsighted ay nagsusuot ng concave lenses para mas madaming liwanag ang umabot sa cornea. Kung ang mata mo naman ay maliit, mas malapit ang retina sa cornea, kaya mas mahirap makakita sa malapit. Ang tawag dito ay farsightedness. Kailangan mo ng convex lenses para konting liwanag lang ang masagap ng cornea.